Hindi ko alam, Lolo Candido. Pero sa oras na malaman ko kung sino ang aswang, papatayin ko siya at walang habas kung pagpipirasuhin ng katawan niya. Magbabayad siya, Lolo! Ang mga katulad niyang manyakis ay hindi dapat nabubuhay sa mundo, ate. Isa siyang halimaw. Dinaig pa niya ang aswang na nambibiktima sa gabi ng mga mahihinang babaeng katulad natin. Totoo sila. Ang iba'y nananahimik lamang. Pero sa oras na'y nagrabiyado mo ang mga aswang. Triple ang balik ng kanilang paghihiganti. Pangil sa pangil kung sila'y maningil. Ang mga katulad mong manyakis ay hindi dapat binibigyan ng karapatan na mabuhay sa mundong to. Isa kang salop na dapat mawala sa lipunan. Banta ka sa mga katulad namin mga babaeng gusto lamang mamuhay ng tahimik at malaya! Isang mapagpalang araw po sa inyo, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ygritte. Kagaya ng iba, meron din po akong isang lihim, isang kwento na matagal ko nang kinikimkim tungkol sa isang nilalang na kinatatakutan ng marami, ang aswang. Ang kwento ko pong ito ay nagsimula noong ako'y 19 anyos pa lamang. Para mas maintindihan niyo po ang lahat, hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ang buong kwento. Candido! Ay, Candido! Candido, bumaba ka nga rito! Ano bang problema mo, Asunsyon? Kung makasigaw ka, abot hanggang kabilang barangay. Ay, ang apo mo ay may hinipuan na naman! Ano? Oo, ay may walang hiya talaga yang si Bogs. Wala nang ginawa kundi bigyan tayo ng kahihiyan. Ay, tiyak na ipapatawag na naman tayo ni Kapitan. Ay, nasan ba yung tarantado na yan? Habay malay ko, ay nakatanggap lang ako ng sumon galing sa barangay. Ay, nako. Mamamatay ako sa altar presyon dahil sa batang yan. Kailan ba kasi yan kukunin ni Felicidad nang gumaan naman ang buhay natin? Ay, ewan ko. Ay ba'y nakalimutan na yata. Candido, hindi ako haharap sa barangay. Bahala kang humarap kay Kapitan. Abay, sawang-sawa na ako. Palagi na lang tayong ipinatatawag sa barangay hall. Sakit ng ulo ng mag-asawang Asunsyon at Candido ang kanilang apong si Bogs. Teenager pa lamang ito nang iwan sa kanila ng kanilang anak na si Felicidad. Iniwan si Felicidad ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya napilitan siyang makipagsapalaran sa Maynila bago nagtungo sa Qatar. Habang lumalaki si Bogs, unti-unti na siyang nakikitaan ng hindi magagandang asal. Kahit anong disiplina ang gawin ng mag-asawang Asunsyon at Candido, tila hindi ito umepekto. Ilang beses na rin silang napapatawag sa barangay dahil sa iba't ibang reklamo ng pamboboso, pagsisimula ng gulo, riot, pagnanakaw at kung ano-ano pa. Hindi ka na ba talaga magtitino, Bogs? Hindi mo na ba kami bibigyan ng kahihiyan ng lola mo? Ay nakulo, pwede naman kayong di sumugod sa barangay. Kayo lang naman ang atat na atat pumunta dun. Alam nyo naman, matik na ako agad ang pagbibintangan. Wala naman silang ibang tinuturo kundi ako. Eh natural, ikaw ang pagbibintangan dahil ikaw ang nahuli. Tingnan mo nangyari. Nagbayad kami ng danyos doon sa babaeng hinipuan mo. Mabuti na lang at nagpaareglo. Ay sus,
Ang arte naman ni Rowena. Kala mo kung sinong malinis. Punyemas. Di ko pa alam. Kalad ka rin at pakarat naman. Pogs! Ayusin mo nga yung pananalita mo! Ay, nako Lo. Pasok na ako. Gutom na ako eh. Hoy! Abat walang hiya talagang bata ito. Nilayasan lang ako. Walang modo talaga. Ay, mamamatay ako sa konsumisyon. Sanay na si Bogs sa mga pangaral ng kanyang lolo't lola. Ngunit hindi niya ito sinusunod. Isang araw, habang nakatambay si Bogs sa harap ng tindahan ng kanyang lola at umiinom ng soft drinks, biglang bumukas ang gate ng katapat nilang bahay. Agad na napatigil si Bogs sa pag-inom ng soft drinks nang lumabas ang isang dalagita. Nakasuot ito ng pink na pajama at puting t-shirt. Halatang bagong gising lamang. Hinagod ni Bogs ng tingin ang dalagita mula ulo hanggang paa. At isa lang ang nasabi niya sa sarili. Sexy ito. Mula sa magandang hubog ng katawan, matambok na pang-upo, hanggang sa malalaking dibdib na bakat. Kahit na maluwang ang suot nitong t-shirt, hindi maiwasan ni Bogs na titigan ito ng malagkit. Pagkaalis ng dalagita, agad siyang sinita ng kanyang lolang si Asuncion. Hoy, Bogs! Hay, nakita ko kung paano mo titigan si Zaya. Zaya palang pangalan ng babaeng yung lola? Oo. At huwag kang magkakamali na pakialaman ng batang yun. Abay kay bata-bata pa nun. 15 anyos lang. Kaya huwag kang magkakamali na bastusin. Diyos ko naman, Bogs. Magbago ka na. Lola, chill lang. Wala naman akong ginagawa eh. Kung makapagsalita naman to si Lola eh. Ang sakit sa dibdib ah. Sa ngayon ay wala pa. Pero kilala kita, Bogs. Alam ko ang nilalaman niyang utak mo. Puro lang yan kamanyakan. Hindi naman kasi nakakapanghinayang na manyakin Lola eh. Nakita niyo ba yung hubog ng katawan? At kinis ng balat? Langya! Palong-palo! Ay, santisima ka talaga, Bogs! Sa oras na may gawin ka sa batang yun, ako mismo ang magre-report sa'yo sa mga pulis. Yun eh kung magpapahuli ako. Alis tutoy! Hoy, Bogs! Nakikinig ka ba? Ay, opo Lola! Nakikinig ako! Ay, ewan ko sa'yo. Papapasukin mo sa isang tenga mo yung sinasabi ko. Tapos, papalabasin mo naman sa kabila. Ay, nagsasayang lang ako ng laway sa'yo. Wag na po kayong magsayang ng laway, Lola. Pinapagod nyo lang sarili nyo eh. Hindi ko rin naman kayo susundin. Ay, sus Mariosep! Anong parusa po ito, Panginoon? Walang pakialam na naglakad palayo si Bogs dahil totoo naman kasi ang sinabi niya. Kahit anong pangaral sa kanya, hindi niya naman susundin ang mga yon. Sa kabilang dako naman, sa katapat na bahay ni Asuncion kung saan nakatira ang dalagitang si Zaya, ay nagmadali itong umuwi. Pagkapasok ng dalagita sa loob, kaagad niyang binuksan ang kanyang laptop. Naroon ng kanyang kapatid sa video call, si Igret. Ate Igret, nakabili na po ako ng sanitary napkin. Zaya, di ba sabi ko naman sa'yo, pwede akong magpa-deliver ng grocery dyan via online. Wag na po ate, kaya ko naman po. Ayoko pong makaabala sa pag-aaral mo. Huwag kang mag-alala, makukuha na rin kita dyan sa Pilipinas. Dito mo na sa Norway ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Pero ate, mas gusto ko po dito. Zaya, huwag na matigas ang ulo mo. Wala na ang mga magulang natin. Hindi ka pwedeng mag-isa dyan sa Pilipinas. At ayoko rin ipagpatuloy ang pag-aaral ko dyan ng medicine. Sorry po ate. It's okay.
Mas mapapanatag ako kapag narito ka na at magkasama na tayo. Kumusta pala ang pag-aayos mo ng student visa mo? May progreso na ba? Waiting na lang po ako sa interview for student visa, ate. Kumpleto ko naman po yung mga requirements ko. Okay, good. Padadalhan kita ng pera panggastos mo sa loob ng 1 buwan. Mag-iingat ka dyan, Zaya. Baka this summer nandito ka na sa Norway. Opo, ate. Sige na. Kailangan ko pa mag-review, may exams pa ako bukas. Bye, Zaya. Siguraduhin mong nakalak ang mga pinto at bintana, ha? Opo, ate. Palagi ko pong dino-double check. Sige na. I really need to hang up the call. Bye, Zaya. Bye din po, ate. Ingat po kayo dyan. Nang maputol ang tawag, malungkot na isinara ni Zaya ang kanyang laptop. Kamamatay lamang ng kanilang mga magulang dahil sa isang aksidente. Umuwi ang kanyang kapatid para sa burol at libing, ngunit agad din itong bumalik sa Norway, kung saan ito nag-aaral mula pa noong unang taon ng kolehiyo. Kaya naman, matapos ang pagkawala ng kanilang mga magulang, nagpasya ang kanyang ate na kunin na rin siya upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa high school. Tutol naman si Zaya, ngunit wala siyang magagawa. Balak na rin kasing ibenta ng kanyang kapatid ang kanilang bahay upang tuluyan ng manirahan sa ibang bansa. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil maaga ang kanyang pasok. Paglabas niya ng gate upang mag-abang ng padyak na papuntang kanto, isang lalaking lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng punit-punit na sando, may hikaw sa ilong at maraming tattoo sa braso at leeg. Si Bogs. Good morning, miss. Pasok ka na? Opo. Gusto mo hatid na kita? May motor ako. Wag na po. Salamat na lang. Huwag ka na mahiya. Magkapit-bahay lang naman tayo eh. Ako nga pala si Bogs. Ako naman po si Zaya. Huwag mo na akong pinupo. Nakakatandang pakinggan eh. Bogs na lang. Pasensya na, Kuya Bogs. Aalis na ako. May padyak na pong paparating eh. Sige, maiwan na kita. Para po. Sa kanto lang. Nak ng tinapa. Tinawag pa akong kuya. Ang ganda talaga ng batang to. Parang hindi 15 anyos. Punyemas. Ang kinis. Parang kamatis na namumula. May araw ka rin sa akin, Zaya. May araw ka rin. Abot-abot ang kaba ni Zaya nang makitang humahabol pa rin ang tingin sa kanya si Bogs. Kilala niya ang lalaki na basagolero, sanggano at manyakis. Marami na itong nabibiktima sa kanilang barangay, pero paragi pa rin siyang nakakalusot. Ngunit ng araw na yun ay hindi alam ni Zaya kung bakit nilapitan at kinausap siya nito na siya namang ikinabahala niya. Sa kabilang dako naman, muling kinausap ni Asunsyon ang apo tungkol kay Zaya. Ay, ikaw, Bogs. Hindi ka na talaga marunong makinig. Sinabi ko na sa'yong tigilan mo yung bata. Tapos, nakita kita kanina, nilapitan at kinausap mo pa. Ano namang masama ron, Lola? Alam kong likaw ng bituka mo, Bogs. Binabalaan kita. Itigil mo yung kamanyakan mo. Baka makatagpo ka ng katapat mo. Hay naku, Lola. Wala akong kinakatakutan. Kahit nga ang mga tanod ni Kapitan, walang binatpat sa akin. Sa ngayon wala pa, Bogs. Pero darating ang araw, kapag hindi ka tumigil, may kalalagyan ka talaga. Tama na nga, Lola. Puro ka dada. Ang sakit mo sa tenga. Bigyan mo na nga lang ako ng pera. Alam kong nagpadala na si nanay.
Bogs, kailan ka ba talaga babalik sa pag-aaral mo? Abay, nagpapakahirap ang ina mo sa Qatar para mapag-aral ka lang. Ayoko na nga mag-aaral. Kalokohan lang yan. Tsaka, andyan naman kayo. Tsaka si nanay. Isa pa, obligasyon niyo ako bilang apo at bilang anak niya. Ay, Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Bogs. Hindi ka naman namin pinalaking ganyan. Pero, bakit ang sama pa rin ang ugali mo? Wala ka nang magagawa pa, Lola. Ito na ako eh. Tama na nga ang drama. Bigyan mo na lang ako ng pera at may lakad pa kami ng tropa. Wala nang nagawa si Asuncion kundi bigyan ng pera si Bogs. Alam niya na kapag hindi niya ito pinagbigyan, tiyak na magwawala na naman ito at ayaw niyang mapahiya pa sa kanilang mga kapitbahay. Ilang ulit na rin niyang pinagsabihan si Felicidad na tigilan na ang pagpapadala ng pera kay Bogs. Ngunit ayaw nitong pakinggan ang kanyang kapatid. Ang tanging tugon ni Felicidad ay yun na lamang ang paraan niya upang bumawi sa mga araw at panahong iniiwan niya si Bogs para makapagtrabaho sa Qatar. Ako ang naawa sa anak natin, Candido. Bakit naman? Ay, dahil winawaldas lamang ni Bogs ang perang pinaghihirapan niya. At kahit anong pakiusap ko na wag na siyang padalhan ng malaking halaga, ayaw pa rin niya akong pakinggan. Patuloy niya pa rin pinapadalhan si Bogs. Ay, wala tayong magagawa, Asuncion. Kahit anong pigil natin kay Felicidad, ganoon pa rin ang ginagawa niya. Sana lang talaga huwag makatagpo ng aswang yang apo mo. Candido naman, katanda mo ng tao naniniwala ka pa sa aswang. Ay, Asuncion, totoo ang aswang. Noong mga bata pa kami, doon sa Negros, yung kapitbahay namin, inaswang. Kaawa-awa nga. Ay, noon mga 19 forgotten pa yun. Moderno na tayo ngayon. Wala nang ganyan. Walang masama kung tayo'y maniniwala pa rin, Asuncion. At yang ugali ni Bogs. Minsan, gusto ko na lamang makatagpo ng aswang yan para naman magtanda. Candido naman. Totoo naman napakawalang modo. Hindi na tayo ikinalang. Puro kahihiyan na lamang ang ibinibigay sa atin. Hindi na nakasagot si Asuncion. Masakit mang tanggapin. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang asawa na puro kahihiyan lamang ang dinadala ni Bogs sa kanilang pamilya. Gabi na nang umuwi si Bogs. Lasing na lasing at amoy alak. Wala sa sariling kumikilos. Huminto ito sa harap ng bahay ni Zaya. Hawak ang isang bote. Bigla niya itong inihagis ng buong lakasagit. Kasabay ng malulutong na mura na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Hey! Punyeta! Sino matapang dyan? Labas! Harapin niyo ako! Magpatayan tayo dito! Sinabi na labas! Sino matapang? Diyos ko, yung lalaki kaninang umaga, nasa labas siya ng gate namin at nag-aamok. Diyos ko po, nakakatakot naman. Sana may umawat na sa kanya. Labas! Sino matapang? Duwag naman pala kayo Hindi na talaga ako kaya. Hoy! Ikaw! Hindi mo ba ako kilala? Ha? Ako si Bogs! Ang siga dito sa Bayan Estate! Ay, Diyos ko po, wala pa rin umaawat sa kanya. Ang ingay-ingay niya.
At nakatatakot siya. Diyos ko po, hindi pa rin siya umaalis sa tapat ng gate namin. Uy, kilala ko ang gate na to ah. Bahay to ni Zaya. Zaya! Ayaw ka ba sa loob? Labas ka naman oh! Kwentuhan lang tayo! Diyos ko po, tinatawag niya ang pangalan ko. Lord, tulungan mo po ako. Nakatatakot po ang lalaking yan. Zaya! Yuhu! Labas ka naman dyan! Ayaw mo talaga lumabas ha? Dapat sa gate nyo! Batuin! Diyos ko po, binabato niya na naman yung gate ng bahay. Hay! Bogs! Ay, tumigil ka na nga! Hindi ka na nahiya! Nakakabulahaw ka na sa gitna ng pamamahinga ng mga tao! Ay! Lola! Good evening! Pumasok ka na sa loob! Habay nakakahiya ka! Ay, Diyos ko po. Thank you, Lord. May umawat rin po sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Zaya nang marinig niya ang papalayong boses ni Bogs at Asunsyon. Sa unang beses ng pamamalagi niyang mag-isa sa kanilang bahay, ay noon lamang siya nakaramdam ng kaba at naisip na marahil nga ay tama ang desisyon ng kanyang ate na pasunurin na siya sa Norway. Konkreto ang bahay nila Zaya dahil may kaya naman sila sa buhay. Pero sa alalahaning mag-isa lamang siya sa bahay at mayroong masasamang nilalang na katulad ni Bogs, ay hindi maiwasan ni Zaya na makaramdam ng takot. Kinaumagahan, dala ang kanyang bike ay pumunta siya sa maliit na talipapa upang mamili ng mga kakailanganin niya sa kanilang bahay. Sabado noon, kaya walang pasok. Nang makauwi siya sa kanilang tahanan, habang binubuksan niya ang gate, nakita niya si Bogs, nakatambay sa harap ng tindahan ng lola nito. Malagkit na nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Kaya naman, sa takot, ay kaagad siyang pumasok at inilak ang gate. Hello, ate? Oh, bakit mukhang balisa ka? May problema ba? Wala naman po, ate. Napagod lang po ako. Galing po kasi ako sa Telipapa. Namili ng mga preskong isda, karne at gulay. Ayos ka lang ba talaga? Kumusta? Kailan ang interview mo for student visa? Sa makalawa na po, ate. Ay, mabuti naman. Alam mo naman ang mga sasabihin mo, hindi ba? Ang mga documents mo. Huwag mo rin kalilimutan ang mga dadalhin mo, ah. Opo, ate. Ay, sana nga po, ate, mas mapabilis po ang pagpunta ko riyan. Natutuwa akong marinig yan, Zaya. Pero bakit biglaan naman yata ang pagbabago ng isip mo? Naisip ko lang po, ate, na tama ka po. Mas mabuti sigurong dyan na ako sa Norway kasama mo. Zaya, may hindi ba ako alam na nangyayari dyan? Wala naman po, ate. Okay naman po ako dito. Gusto ko lang po na sumunod na agad sa'yo dyan. Kasi miss na rin po kita. Sige, just let me know kung kumusta yung interview mo, ha? Call me as soon as you can. Para kung may problema, makakaisip ka agad tayo ng solusyon. Opo, ate. Sasabihan po kita agad. Sige na. Magluto ka na ng agahan mo. Kailangan ko rin tapusin yung laundry ko. Mag-iingat ka dyan, Zaya, ha? Opo, ate. Ikaw rin po. See you soon, ate. Hoping, Zaya. Take care, okay?
Bye, sis. Pagkatapos mag-usap ng magkapatid, agad na nagluto si Zaya ng kanyang almusal. Hindi na niya binanggit sa kanyang nakatatandang kapatid ang tungkol sa kanyang kapitbahay na may ibang tingin sa kanya dahil alam niyang mag-aalala lamang ito. Ayaw niyang ma-divert ang atensyon nito lalo na't examination week ng kapatid niya. Samantala, sa harap ng tindahan ni Asunsyon, naroon si Bogs, nakikipag-inuman sa mga tropa nitong kilalang mga akyat bahay at adik sa kanilang lugar. Alam niyo ba mga pare, may natitipuhan ako eh. Talaga? Sino, Bogs? Wag na. Hindi ko naman sasabihin. Baka mamaya unahan niyo pa akong tirahin. Alam kong mga hilat yan ng mga bitukan yung mga ulupong kayo. Ito naman parang palaging ginugulagan. Hindi namin gagawin yan sa'yo, pare. Sus! Wala akong tiwala sa inyo. Lalo ka na. Ikaw rin. At kayo, kilalang kilala ko kayo. Uy! Tama na yan! Kampay na lang tayo! Tagay! Ay, kailangan nating lumayo ngayon. Mainit tayo dito sa barangay. Natatakot kayo sa mga kupal na yun? Ako? Hindi ako matatakot sa mga gonggong na yun. Sus! Pag ako kinanti nila, dila lang nila walang latay. Tagaan nyo yan sa bato! Malalakas ang mga boses ng mga lasing na tropa ni Bogs. Puro mura at kayabangan ang lumalabas sa mga bibig ng mga ito. Sumapit ang dilim at muling nag-abang si Bogs. Naghihintay kung lalabas ba ng bahay si Zaya. Ngunit hindi ito lumabas na siyang ikinaiinis ni Bogs. Maya-maya pa, may nakita si Bogs na isang estudyanteng paparating. Dadaan ito sa madilim na parte ng kalsada kung saan pundido ang ilaw. Dahan-dahan itong sinundan ni Bogs. Nang makita niyang parang namamatyagan siya ng dalaga, agad niyang tinakpan ang bibig nito upang hindi makasigaw. Huwag ka nang magpumiglas! Nararamdaman mo ba itong nasa tagiliran mo? Ha? Kutsilyo to! Kapag sumigaw ka, gagawan ko ng gripo yung tagiliran mo! Huwag kang sisigaw, ha? Huwag kang sisigaw! Huwag kang magkakamali! Wag kang magkakamali. Sumama ka sa akin ang matiwasay. Nang hindi ko gawa ng gripo yung tagiliran mo. Dinala ni Bogs ang dalagitang estudyante sa gitna ng palayan kung saan sa unahan ay may matatagpo ang abandonadong bahay kubo. Doon, pilit niyang ipinahiga ang dalagita sa isang maliit na papag na halos bumigay na dahil sa inaanay na. Nagpupumiglas ang dalagita kaya't inundayan niya ito ng suntok sa sikmura na naging dahilan ng matinding pagdaing ng dalagita sa sakit. Sinasabi ko na sa'yong huwag kang maingay eh. Ang tigas ng ulo mo. Ibigay mo na lang kasi sa akin ang gusto ko, ha? Ang ganda-ganda mo talaga. Hindi ka kasing ganda ng kapitbahay ko. Pero maganda ka pa rin. Oh, iisipin ko na lang. Ikaw siya. Jackpot ako ngayong gabi! Makakatikim ako ng fresh meat. Huwag ka na sabing maingay eh. Mabilis lang to. Promise. Pinagsamantalahan ni Bogs ang kaawa-awang dalagita. Wala itong nagawa
kundi ang mahinang umiyak at magpumiglas. Nang matapos si Bogs, dito ay halos hindi na makagalaw ang dalagita. Kinuha ni Bogs ang kanyang clever knife. Matalim ang kutsilyong yun dahil madalas niya itong hinahasa. Nanlaki ang mga mata ng dalagita. Bago pa man ito makasigaw, ay inundayan na ni Bogs ng saksak ang dibdib nito at hindi pa siya nakontento. Pinalo niya pa ng bato ang ulo nito. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga kamag-anak ng nawawalang estudyante. Ayon sa mga magulang nito, pumasok ito ng Sabado dahil sa isang makeup class, pero hindi na ito nakauwi. Yun ang eksenang naririnig ni Zaya. Diyos ko po, nawawala si Darlene. Pero katext ko pa lang siya kahapon ng umaga. Diyos ko, ano kayang nangyayari sa kanya? Zaya, may bibilhin ka ba? Opo. Sinigang mix po sana at Oreo cookie. Ay nako, nakakatakot na talaga sa lugar natin. Noong nakaraang araw, may nawala ring dalaga. Ngayon, si Darlene. Kaya ikaw, Zaya, mag-iingat ka ha. Opo, palagi naman po ako nag-iingat. Kailan ba darating ang kapatid mo? O kaya mga kamag-anak mo? Mag-isa ka lang dyan sa bahay nyo. Ako po ang susunod sa Norway. Hindi po kasi pwedeng umuwi si Ate Igret. Busy po siya. Ganun ba? Abay, paano yung bahay nyo? Ibebenta na lang po namin. Nako, sana mga kasing bait nyo ang makabili niyan. Sana nga po. Heto po pala yung bayad ko. Ang laki naman nito. 35 pesos lang lahat. May sukli ka pa oh. Kahit wag na po. Aalis na po ako. Ay, sandali lang. Zaya, ang sukli mo. Ay, Magandang umaga, Lola. Anong almusal natin dyan? teka nga. Abay, bakit naging ganun ang reaksyon ni Zaya? Nang makita ka ha, Bogs? May ginawa ka na naman ba sa batang yon? Anong ginagawa? Wala akong ginagawa doon, oy. Malay ko ba kung bakit natakot yung makita ko? Oy, umayos ka, Bogs. Nawawala ang anak ni Merced na si Darlene. Abay, may kinalaman ka ba sa pagkawala niya? Siya nga pala, anong oras ka umuwi kagabi ha? Lola naman, wala akong kinalaman sa pagkawala ng anak niya si Aling Merced, no? At saka, maaga akong umuwi kagabi. Siguraduhin mo lang talaga, Bogs, na wala kang kinalaman dahil hahayaan talaga kitang mabulok sa kulungan. Nagkibit balikat lamang si Bogs na tila walang takot sa krimen na kanyang ginawa. Samantala, nang araw na yun ay lumipad patungong Maynila si Zaya para sa kanyang interview sa kanyang application for student visa sa Norway. Nagstay lang siya ng isang gabi't isang araw sa Marriott Hotel at bumalik na rin sa kanilang barangay. At pagka-uwi niya ay kaagad niyang tinawagan ng kanyang ate Igret. Sinubukan niya naman itong tawagan nang nasa Maynila siya, pero busy ito. Hello, ate? Oh, kumusta ang interview mo? Pasensya ka na ha. Hindi ko masagot ang tawag mo nung nasa Manila ka. I was so busy. Ayos lang po, ate. Ang sabi po sa akin ng consulate, mag-i-email na lang daw po sila sa akin about the result, kung approve ba or hindi ang visa ko. I'm positive na ma-approve yan. Ang galing mo kaya. And you met all the requirements naman. Wala ako nakikitang reason para ma-deny ka. Sana nga po, ate.
Gusto ko na po talagang sumunod sa'yo dyan. Don't worry, Zaya. We'll get there. Teka, may nabasa pala akong local news dyan sa Facebook. Nawawala raw ang anak ni Aling Merced? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Opo, ate. Nawawala nga si Darlene. Nung araw na pumunta po ako ng Manila. Pero natagpuan na siya, ate. Pero sadly, patay na siya ng matagpuan at ginahasa raw. What? Oh my God, Zaya! Magdoble ingat ka dyan, ha? Lalo na't mag-isa ka lang. At ilang buwan pa bago natin malaman kung approve ang visa mo. Habang wala pa, mag-iingat ka please lang. Opo, ate. Mag-iingat po ako. Isara mo lahat ng bintana at pinto bago ka matulog, Zaya, ha? Huwag ka ring lalabas ng bahay tuwing gabi. Kung nagugutom ka, mag-grab ka na lang. I'll send you extra money for that. Opo, ate. Gagawin ko po yan. Bumili din po ako ng mga toiletries ko when I was in Manila. Tsaka yung mga iba ko pa pong needs. Good girl. Ay, damn. Hindi ko maiwasang mag-alala dito. Grabe na talagang nangyayari ngayon sa bansa natin. Nakatatakot na. Pagkatapos ng pag-uusap ng magkapatid, naupo si Zaya sa sofa at binuksan ang TV. Maya-maya, nakarinig siya ng malakas na kalabog mula sa likod ng kanilang bahay. Bahagya niyang hininaan ang volume ng TV. Sa kadahan-dahang naglakad, papunta sa likod ng bahay at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Doon niya nakita ang grupo ni Bugs na nag-iinuman. Oh! Kampay! Mga kupal! Magpakalasing tayo ngayong gabi! Oo, sige mga pare, kampay! Ay, tagay-tagay na! Tagay! Sarap talaga ng buhay natin, oh. Painom-inom lang. Dahil sa takot, agad siyang umatras mula sa bintana. Isinara ang blinds at siniguradong nakalak ang mga bintana. Hindi alam ni Zaya kung bakit. Pero sa tuwing nakikita niya si Bugs, nakakaramdam siya ng matinding takot. Kaagad siyang pumasok sa kanyang silid at binuksan ang kanyang diary. Simula nang una niyang makita si Bugs, sinimulan niya rin ang isulat dito ang bawat pagkakataong nakaramdam siya ng pagkaasiwa at takot sa lalaki. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na si Zaya ng bahay upang mag-abang ng padyak. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang sumulpot si Bugs mula sa kung saan. Good morning, baby girl. Papasok ka na ba? Hatid na kita. Wag na po. Magko-commute na lang po ako. Oh, bakit parang takot na takot ka sa akin? Harmless ako. Hindi naman po sa ganun. Hindi lang po talaga ako nagpapahatid. Bakit naman ayaw mo? Kilala mo naman ako. Magkapit-bahay lang tayo. Pasensya na po talaga. Sige po, dyan ka na ha. Kuya, para po! Pahatid naman po hanggang kanto lang sa sakayan patungong bayan. Zaya! Hindi mo ako pwedeng iwasan ng matagal! Kuya, pakibilisan niyo na po please Hindi mo ko maiiwasan ng matagal, Zaya. Itutulad din kita sa schoolmate mong si Darlene. Nag-iinit na talaga ako sa tuwing nakikita kita, Zaya. Napakaganda mo. Hindi alam ni Zaya, pero kinikilabutan talaga siya sa presensya ni Bugs. Kaya naman, nang gabing yon, sinigurado niyang hindi siya lalabas pa ng bahay. Matapos ang pag-uusap nila ng kapatid niyang si Ygritte, agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Isinulat niya sa kanyang diary
kung gaano siya natakot kay Bugs sa kanilang engkwentro ng umagang yun. Samantala, si Bugs naman ay matagal nang pinag-aaralan kung paano papasukin ang bahay ng mga Pereira. Binaklas niya ang isang bakal na nakaharang sa pader at saka eksperto niyang inakyat ito hanggang makapasok siya sa bakuran. Pagdating sa main door, minaniobra niyang mabuti. Ngunit nang mapagtantong nakadouble lock ito, lihim siyang napamura. Kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang basagin ang salamin ng bintana sa tabi ng pinto. Puwisit, matalino rin ang babaeng to. Talagang sinigurado niyang nakadouble ang pintuan niya. Pero walang makapipigil sa akin na pasukin kasi kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Etong bato, babasagin kong bintana sa tabi ng main door para mabuksan kong double lock ng pintuan. Gamit ang kanyang t-shirt, ibinalot niya ang bato rito upang hindi lumika ng ingay. Tila nakikisama rin sa kanya ang malakas na ulan. Nang hampasin niya ang bintana, sakto ang pagkulog at kidlat, kaya natabunan ang mahinang tunog ng pagkabasag ng salamin. Kaagad niyang nabuksan ang double lock ng pinto at tuluyan ang nakapasok sa loob ng bahay. Agad niyang hinanap ang silid ni Zaya. At doon niya natagpuan ang malaanghel na si Zaya na natutulog sa kama nito. Napakaganda mo talaga, Zaya. Kaya gigil na gigil ako sa'yo. Lalapitan ko siya at tatakpan ko ng mga kamay ko ang bibig niya upang hindi siya makasigaw. Katulad nito. Hello, Zaya. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ako maiiwasan ng matagal. Kaya ito na ako. Ako na mismo ang nagpunta dito sa loob ng bahay mo. Oh, maglalaro tayo ha. Bahay-bahayan. Ako ang asawa mo at ikaw ang asawa ko. Kunwari, kunwari, maghahanimon tayo. Walang hiya ka! Sinipa mo ko! At kinagat mo po ang kamay ko! Buwisit ka talagang babae ka! Tatakbo ako! Zaya! Akala mo matatakasan mo ako? Ha? Magtago ka na! Dahil sa oras na mahanap kita, pagsasawaan talaga kitang maldita ka! Kaagad na tumakbo si Zaya sa pinakasulok ng kanilang bahay. Balak niya sanang lumabas at humingi ng tulong, pero bumabagyo at tiyak na mas mahahabol siya ni Bugs kung tatakbo siya sa labas. Kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at dinayal ang emergency contact sa kanilang barangay. Pero walang sumasagot. Kaya naman nag-send siya ng text na mayroong taong pumasok sa kanyang bahay. Ngunit bago pa man niya matype ang pangalan ni Bugs, ay narinig niya ang mga yabag nitong papalapit sa kanya. Kaya naman, wala sa sarili niyang na-send ang text message kahit naputol yun. Zaya! Yuhu! Nasaan ka na? Zaya! Huwag ka nang magtago! Alam mo namang mahanap rin kita! Zaya! Lord, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po akong hayaang makita dito sa pinagtataguan ko. Zaya! Zaya! Lumabas ka na! Bilis na! Magagalit na ako! Diyos ko po, papalapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Sabi nang huwag ka na magtago eh!
Kapag ako magalit, sisirain kong lahat ng mga gamit nyo dito sa bahay! Lumabas ka na! Natatakot na po ako. Sana po may tumulong sa akin. Nakakatakot siya. Para siyang aswang. Bungag na bungag siya sa droga. Bibilang ako ng 4, Zaya! Kapag hindi ka lumabas, pagbababasagin ko lahat ng mga gamit nyo rito! Labas na! Diyos ko po. 1, 2, 3! Ayaw mo talagang lumabas? Malapit. Nagpapalapit na siya dito sa akin. Yoo! May Nasaan ka ng babae ka? May kinuha siya rolling pin ko. Hindi. Babasagin niya mga gamit namin sa kusina. Ayaw mo talaga, ha? Pwes! Ito ang bagay sa mga kagamitan to! Ah! Apat! 5! Hindi ka talaga lalabas? Pwes! Hahalungkatin ko ang bawat sulok ng bahay na ito! Ha! Huli ka! Hindi! Halika dito! Pinahirapan mo pa ako, maldita ka! Walang tutulong sa'yo, Zaya! Wala! Maangkin na kita ngayong gabi! Napakaganda mo talaga! Pagsasawaan ko muna ang mura at inosente mong katawan, Zaya! Matagal na akong gigil na gigil sa'yo! Sa wakas, magigilaki ka na rin! Nilamon ng malakas na kulog, kidlat at buhos ng ulan ang bawat sigaw ng paghingi ng tulong ni Zaya. Samantalang si Bogs naman ay malademonyong ngumisi habang pinagmamasdan ang walang kalaban-labang dalagita. Sa mga sandaling yon, nagtagumpay si Bogs sa kanyang maitim na balak kay Zaya. Matapos niya itong mapagsamantalahan, hinampas niya ang ulo ni Zaya gamit ang rolling pin. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Balak na sana niyang saksakin si Zaya nang bigla siyang makarinig ng mga taong paparating. Sinisigaw ang pangalan ng dalagita. Zaya! Naririto ka ba? Natanggap namin ang text mo, humihingi ka ng tulong! Zaya? Zaya! Zaya, asan ka? Zaya, mga tanod kami ng barangay! Walang hiya. Humingi pala ng tulong ang malditang to. Hindi. Kailangan ko nang makaalis dito bago pa nila ako mahuli. Buisit. Hindi nila dapat ako mahuli. Hindi dapat. Doon lamang napagtanto ni Bogs na nakahingi pala ng tulong si Zaya. Dahil sa inis at pagkataranta, kaagad siyang tumakbo palabas ng bahay ng mga Pereira. Hindi na naisip na tapusin ang buhay ng dalagita. Kinabukasan, pumutok ang balita tungkol sa nangyari kay Zaya. Kaagad ding may kumontak sa kapatid nitong si Igret upang ipaalam ang nangyari sa kapatid nito. Samantala, sa bahay nila Asunsyon, kaagad na sinita ni Asunsyon si Bogs. Hoy! Bogs! Bogs! Bumangon ka nga riyan! Bangon sabi, Bogs! Ano ba, Lola? Ano ba problema mo? Ang aga-agi. Abay, walang hiya ka? Anong ginawa mo kay Zaya, ha? Ha? Huwag ka na ngang magmaang-maangan pa. Ikaw ang nanloob sa bahay nila kagabi, no? At gumahasa sa pobreng dalagita. Wala akong alam sa sinasabi mo, Lola. Ikita nyo naman, oh. Andito ako sa kwarto. Ay! Aray ko naman, Lola. Bakit
Bakit mo ako sinampal? Nagsisinungaling ka pa. Ano tong mga kalmot mo sa braso? Itong mga hibla ng buhok sa damit mo. Madre de Diyos, Bogs! Anong gagawin mo, ha? Ihahabla mo ako? Sige, subukan mo. Ha? Subukan mo, Lola. Susunugin ko ang bahay na to para pareho tayong pupulutin sa wala. Walang iyak ka talaga, Bogs! Lola? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ako makahinga. Tulungan mo ako. Alam mo Lola, kawawa ka sa ani. Kaya lang, kapag niligtas kita, sigurado kong sasabihin mo sa mga pulis na ako may gawa ng panggagahasa kay Zaya. Kaya, wag na lang. Mas mabuting mamanghinga ka na. Total naman matanda ka na rin naman. Bogs, tulong. Parang awa mo na. Ayan, natumba na siya. Ngayon, aarte na ako na parang ulirang apo. Ay, Lolo! Lolo! Tulong! Lolo, tulong! Si Lola! Tulong, Lolo! Tumakbo si Bogs palabas habang buhat-buhat ang kanyang lolang si Asunsyon na tila ba isang nag-aalalang apo. Kasunod naman niya si Candido na agad na pumara ng tricycle. Pagkapasok ng dalawang matanda sa sasakyan, lihim na napangiti si Bogs. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo at tinanaw ang katapat na bahay ng mga Pereira. Doon niya nakita ang isang napakagandang babae na kakababa lamang mula sa isang grab car. May pagkakahawig ito kay Zaya, ngunit mas matangkad at mas maputi. Halatang hindi ito purong Filipina. Napalunok si Bogs habang hinahagod ng tingin ng babae. Muling nabuhay ang kadiliman at ang kademonyohan sa kanyang isipan. Mukhang may bago na naman siyang mabibiktima. Komatos ang Lola Asunsyon mo. Ganun ho ba, Lo? Kawawa naman si Lola. Ano ba kasing nangyari, Bogs? Bakit inatake ang lola mo? Aba, Lo, malay ko. Basta nakita ko na lang ho siya na humandusay na lang sa sahig. Ipagdasal na lang natin na maging maayos ang lagay niya. Opo. Teka lang pala, Lo. May nakita akong babae dyan sa katapat nating bahay. Sino ho yun? Ate ni Zaya, si Igret. Umuwi dito upang asikasuhin ang kapatid niya at ibenta yung bahay. Ibenta? Ibig sabihin, aalis sila? Kumusta na pala si Zaya? Ayun, nasa ospital. Katulad ng lola mo. Wala pa ring malay. Hinampas daw kasi sa ulo nung gumahasa. Ay grabe na talaga nangyayaring krimen dito sa lugar natin. Ganun ho ba? Pues, Igret, bago kayo tuluyang umalis dito sa barangay natin, kailangan matikman muna kita. Iyon ay kung makaaalis ka pa nga dito. Patuloy ang maitim na balak ni Bogs laban sa nakatatandang kapatid ni Zaya. Tila ba wala na itong konsensya sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Samantala, si Igret naman ay abala sa pag-aayos ng mga gamit ng kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng pag-aayos, nakuha niya ang diary nito. Alam niyang mali, pero tila may kung anong nagtulak sa kanya upang basahin ito. Kinabukasan, habang nag-aabang si Igret ng masasakyan patungo sa ospital, may lumapit sa kanyang isang lalaki, puno ng tato. Marami itong hikaw, pati na rin sa kanyang ilong. Hi, miss! Mukhang bago ka dito ah.
Oo, kadarating ko lang nung isang araw. Ako nga pala si Bogs. Ikaw si Bogs? Kilala mo ako? Hindi. Pero sinabi mo ng pangalan mo, kaya ako nalaman. Ah, ganun ba? Nako, siya nga pala. Nabalitaan kong nangyari sa kapatid mo. Kumusta na pala siya? Ligtas na siya. Wala pa nga lang malay. Sige, aalis na ako. See you, Bogs. Sige. See you. Mas maganda ang kapatid na ito ni Zaya. Palibasa, mas mature na. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Mukhang matutuhog ko pa yung magkapatid. Maghintay ka lang, Ygritte. Sisiguraduhin kong mas mauuna kang mamatay sa kapatid mong nakaratay pa rin sa ospital. Pagkarating ni Ygritte sa ospital, agad siyang sinalubong ng doktor at ibinalita ang kalagayan ng kanyang kapatid. Stable na raw ang lagay ni Zaya at hinihintay na lamang na magkamalay. Labis-labis ang naging saya ni Ygritte sa narinig. Binantayan muna niya si Zaya ng ilang sandali bago muling umuwi upang asikasuhin ang kanilang mga gamit. Natanggap na rin niya ang email na aprobado na ang visa ng kanyang kapatid. Kaya kapag nagising na ito, agad nilang aayusin ang paglipad patungo ng Norway. Pero bago ang lahat, sisiguraduhin muna ni Ygritte na pagbabayaran ng walang hiyang gumawa ng katarantaduhan sa kanyang kapatid ang lahat ng kasalanan nito. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. May bibilhin ka ba ha, Iha? Isang dishwashing liquid po. Ikaw bang nakatatandang kapatid ni Zaya, hindi ba? Ako nga po. Madalas niyo po bang nakakausap ang kapatid ko? Nako. Hindi. Madalang lamang. Pero ang asawa kong si Asuncion minsan nakakausap ni Zaya. Pwede ko ho ba siyang makausap? Yung asawa niyo po. Walang asawa ko rito, Iha. Nasaan po? Nasa ospital. Inatake kasi ng sakit niya sa puso. Comatose rin siya. Ganun ho ba? Pareho po pala sila ng kapatid ko. Oo. Nakalulungkot nga. Ipinagdarasal ko nga na sana magising na silang pareho. Ako rin po. Magkano po pala ang dishwashing liquid? Nakalimutan ko na tuloy sa dami ng tanong ko. 20 pesos lang, Iha. Hindi alam ni Ygritte at Candido na lihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap si Bogs mula sa gilid ng tindahan. Lihim na napamura si Bogs. Alam niyang sa oras na magising ang kanyang lola at si Zaya ay tiyak na may kalalagyan siya. Pinagmasdan niya ang magandang anyo ni Ygritte at lihim na napangiti. Sa isip niya, bago pa man magising ang dalawang taong nakakaalam ng kanyang lihim, kailangang mahulog muna sa bitag niya ang napakagandang babae. Nang hapong din yun, muling nag-inuman si Bogs at ang mga kaibigan nitong sanggano at sabay-sabay silang napalingon nang bumukas ang gate sa bahay ng mga Pereira at lumabas doon ang napakagandang si Ygritte bago sumakay sa grab car. Alam niyo ba mga pare, yang si Ygritte Pereira, magiging akin yan. Bilangin niyong mga araw at sisiguraduhin kong magiging akin yan. Ay, sus! Ang hambog mo, Bogs! Sa ganda noon, papatulang ka. Hindi lang yon sa ibang bansa nag-aaral. Hindi ka obra doon, oy! Ba't kupal ka? Ano akala mo sa akin? Mahina? Hoy! Tigasin to, Dre!
Ay, tingnan natin kung hanggang saan naabot yung yabang mo. Puro kaebats! Langya talaga. Nahihina kayo sa akin. Itong tanda nyo, mga chong, wala pang isang linggo, babagsak sa mga palad ko ang babaeng yon. Tagay na lang tayo mga dre! Mukhang matindi na ang tama ng kupal na ito eh! Yumayabang na naman! Ulats naman! Nagtawanan ang mga barkada ni Bugs. Bagay na ikinaiinis naman niya. Wala kasing kaalam-alam ang mga ito sa mga krimeng ginawa niya. Ayaw niyang may makaalam, lalo na't kapag nakasinghot na ng droga ang mga barkada niya, ay nawawalan ang mga ito ng kontrol sa kanilang mga sinasabi. Hating gabi na nang matapos ang inuman nila. Ang iba sa barkada niya ay umuwi na, habang ang iba naman ay nakatulog na sa kalasingan. Samantalang si Bugs, hilo at pasuray-suray na naglalakad sa gilid ng kalsada pauwi sa kanila. Nang makarating na siya sa tapat ng kanilang tindahan, napansin niyang may isang figura na nakatayo sa unahan niya. Sinipat-sipat niya ito at napagtantong isa itong sexing babae. Agad siyang napangisi at umandar na naman ang kanyang kamanyakan. Ngunit pagtingin niyang muli, bigla na lamang itong nawala sa kinatatayuan nito. Langya, nasaan na yun si Miss Sexy? Bakit nawala? Ay, nariyan lang siya kanina eh. Paano ka napunta dito? Samantalang andun ka kanina sa... Sinaksak niya ako sa braso. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako sinaksak? Anong... Hindi! Ang mga kuko niya, ang haba, at itatarak niya to sa isa ko pang braso. Hindi! Ah! Tulong! Lolo ka dito! Lolo ka dito! Tulong! Ah, tama na! Kung sino ka man, tama na! Sobrang sakit! Sumisigaw si Bugs dahil sa sobrang sakit, dulot ng pagkakasaksak sa kanya ng babae. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa suot nitong itim na face mask at madilim din ang paligid. Ngunit kitang-kita niya ang galit sa mga mata nitong punong-puno ng puot. Maya-maya, narinig niya ang pagtawag sa pangalan niya ni Candido. Agad na umalis ang babae. Bumulagta si Bugs sa kalsada na ikinabigla ni Candido. Agad siyang tinulungan nito at dinala sa loob ng kanilang bahay, puno ng pag-aalala at mga tanong. Ay, Diyos ko! Ano ba nangyari sa'yo, Bugs? May nakaaway ka ba? Ang lalim ng mga sugat at saksak mo. At itong kabilang braso mo, marka ng mga kuko ito ah. Hindi ko alam, Lo. Basta may nakita akong babae. Tapos nawala siya. Namalayan ko na lang. Nasa gilid ko na siya. At bigla niya ako sinaksak sa braso. At itinarak niyang mahaba niyang kuko sa aking braso. Sandali lamang. Kukuha ko ng gamot. Gagamutin ko ang mga sugat mo. At dito ka lang ha. Papalikagan ako. Bilisan mo, Lo. Ang sakit-sakit ng mga sugat ko. Oo, sandali lang. Natataranta na ako eh. Bilisan mo, Lo. Sobrang sakit talaga. Kailangan malinisan to para hindi ma-impeksyon. Oo na nga. Diyos ko, ano pang gagawin ko? Bakit nagsabay-sabay na naman ang pangyayari dito sa bahay namin? Kaagad na ginamot ni Candido si Bugs. Ngunit panay ang reklamo nito dahil sa sakit na dulot ng mga sugat.
Kinabukasan, napasigaw si Bogs nang makita ang maraming dugo sa kanyang higaan. Agad siyang dinaluhan ni Candido at nagpasya itong dalhin siya sa ospital. Kagad namang nilapatan ng lunas ang mga sugat ni Bogs at pinauwi rin siya nang sumapit ang gabi. Pumunta si Candido sa ospital upang magbantay sa asawa niyang si Asuncion. Dahilan upang maiwang mag-isa si Bogs sa kanilang bahay. Rico, pakshit naman oh. Ang sakit talaga. Kung sino ka mang babae ka, hahanapin talaga kita at papatayin kita. Leche, bakit may narinig akong parang bumagsak sa bubong namin? May kalabog ka. Makalabas nga. Hoy! Kung sino ka mang nantitrip dito sa bahay namin, lumayas ka! Kapag ikaw nahuli ko, may kalalagyan ka sa akin! Abat, Talagang matigas ang bungo mo, ha? Hindi ka ba titigil? Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo! Magtuos tayo, punyemas ka! walang lumalabas na tao ah. At ako rin lang ang mag-isa dito sa kalsada. Nasaan ang mga tao? Karaniwan naman pag ganitong oras, marami nakatambay dito sa labas. Walang hiya. Pinaglalaruan ba ako ng mga maligno? Pakshit! Biglang umalulong ang mga aso. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko ah. Eh nako, makapasok na nga sa loob ng bahay. Anong klaseng nilalang to sumulpot sa harapan ko? Parang isang alibok. Hindi! Aswang! Hindi! Sinasakal niya ako! Wag! Bayad Hindi ako makahiga. sa mga kasalanang ginawa mo. Uunti-untiin kita hanggang sa mamatay ka! Tulong! Tama na! Hindi ako makahinga! Sinipa ng aswang si Bogs, kaya't tumilapon ang kanyang katawan sa dingding ng kanilang bahay. Hindi siya agad nakatayo dahil sa mga sugat sa kanyang braso. Hindi pa nakontento ang aswang at muli siyang sinugod, binigyan ng isang malakas na sipa sa sikmura na nagpaubo sa kanya ng dugo. Tama na! Mahawa ka sa akin. Di ko na kaya. Kulang pa yan, Bob. Kulang na kulang pa! Sino ka ba? Bakit mo ko kilala? Wala akong atraso sa iyo, aswang ka. Tama na! Binitiwan ng aswang ang leeg ni Bogs bago ito muling umalis. Hinang-hina si Bogs na bumulagta sa lupa. Waring isa siyang lantang gulay na walang kalakas-lakas. Napatingala siya sa kalangitan, sa buwan na unti-unting lumiliwanag habang naghihintay ng kabilugan. Napaubo siyang muli dahil sa matinding sakit ng kanyang sikmura, dulot ng malakas na sipa ng aswang. Kinabukasan, laking gulat ni Candido nang matagpuan si Bogs sa labas ng kanilang bahay, nakabaluktot at dumaraing sa sobrang sakit. Ano ba nangyari sa iyo, Bogs? Bakit nasa labas ka ng bahay at nakabulagta ka sa lupa? Lolo, yung umatake sa akin, isang aswang. Ano? Paano mo nasabing isang aswang, Bogs?
Sinalakay niya ako kagabi, Lolo. Ang buong akala ko, may nambabato lang sa bubong natin. Kaya lumabas ako. At doon niya ako sinugod. Ay, mahabagin Diyos. Bakit ka naman pinag-iinitan ng aswang? May nagkarapyado ka ba, Bogs? Wala naman, Lo. Kung ganun, bakit ka pinag-iinteresan ng aswang? At bakit hindi ka niya tinuluyang patayin? Lolo naman, gusto niyo na ba ako mamatay? Hindi naman sa ganun, Apo. Nakapagtataka lamang dahil binuhay ka ng aswang. Dahil kadalasan, sa mga aswang ay sumasalakay lang kapag gutom sila. Pero ikaw, 2 beses ka nang sinalakay. Pero hindi ka naman niya pinatay. Sinusugatan ka lamang niya. Na tila ba gusto kanyang maghirap? Iyan din ang sinasabi niya sa akin. Gusto niya akong mahirapan. Ay kung ganun, maaaring may inagrabyado ka na kapamilya ng aswang na yon. Pero sino naman kaya, Lo? Wala naman akong inaagrabyado. Rico, ang sakit ng mga sugat, sikmura at likod ko. Punyeta, pambihirang buhay to. Yan po nga mo, Bogsa. Parang kanal ka kung magmura. Sinong hindi mapapamura dun, Lo? Sobrang sakit. Ikaw kaya malagi sa kalagayan ko. Nasa ganyang kalagayan ka na nga. Ang sama pa rin ang mag-uugali mo. Gamutin niyo na lang kaya ako, Lo. Para naman maibsan tong sakit na nararamdaman ko. Napabundong hininga na lamang si Candido bago pumunta sa kusina upang kunin ang medicine kit. Samantala, si Bogs ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Inaalala ang mga sinabi ng kanyang lolo at ng aswang. Sa dinami-dami ng taong nagawan niya ng masama, hindi na niya alam kung sino sa kanila ang maaaring kapamilya ng aswang. Pagbalik ni Candido, agad niyang tinanggal ang mga lumang benda sa mga sugat ni Bogs. Halos manlumo siya sa nakita. Tila nabubulok na ang mga sugat ni Bogs. May lumalabas na nana at mga uod mula roon. Ay, Diyos ko, Bogs! Anong nangyayari sa mga sugat mo? Sa halip na gumaling, tila mas lalong lumalala at parang nabubulok na. At may lumalabas na mga maliliit na puting uod. Hindi, Lo. Hindi pwede to. Bakit ako nagkakaganto? Tiyak kong kagagawan lahat ito ng aswang. Lo, siya ang dahilan ng lahat ng to. Pero paano natin malalaman kung sino ang aswang na may kagagawan nito, Bogs? Hindi ko alam, Lolo Candido. Pero sa oras na malaman ko kung sino ang aswang, papatayin ko siya at walang habas kung pagpipirasuhin ng katawan niya. Magbabayad siya, Lolo! Hindi basta-bastang kalaban ng aswang, Bogs. Lalo na't may hinala akong may ginawa kang kalokohan. Kaya't nagalit sa'yo ang aswang. Hindi makakibo si Bogs. Hindi niya magawang sabihin sa kanyang lolo ang mga krimeng nagawa niya dahil siguradong hindi siya nitutulungan. Samantala, sa ospital, labis ang tuwa ni Ygritte nang sa wakas ay magising ang kanyang kapatid. Bagamat naghihina pa ito. Agad ding nanggilid ang mga luha sa mga mata ni Zaya nang makita siya. Marahang niyakap ni Ygritte ang kapatid na ngayon ay mahina ngunit tahimik na tumatangis. Tahan na, bunso.
Narito na si ate. Hindi kita pababayaan. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil wala ako sa tabi mo nung mga panahong mag-isa ka at kailangan mo ng tulong ko. Hindi mo kasalanan, ate. Kasalanan yun ng manyak na pumasok sa bahay natin. Zaya? Ate, si Bugs, siyang may kagagawa ng kayupang ito sa akin. Alam ko, Zaya. Alam mo, ate, paano mo nalaman? Nabasa ko ang diary mo. At nang makita kong pangalan niya ng paulit-ulit mong binabanggit, naghinala na ako na marahil siyang may gawa ng pangahalay sa'yo. Nahuli na po ba siya, ate? Hindi pa, Zaya. Wala pa akong ebidensya. Kaya hindi ko pa siya maaaring isuplong sa pulis sapagkat nakakomatose ka pa noon. Ngayong gising na ako, ate. Ipahuli na natin siya. Darating tayo dyan, Zaya. Sa ngayon, magpahinga ka muna upang makabawi ka ng lakas. At pagkatapos, uuwi na tayo. Opo, ate. Inalagaan ni Ygritte ang kanyang kapatid at matapos ang ilang pagsusuri ay pinayagan na rin itong ma-discharge ng doktor. Tuluyan nang umuwi ang magkapatid sa kanilang bahay. Mahigpit na ipinagbili ni Ygritte sa kanyang kapatid na wag itong lalabas ng bahay at ipinangako niya na siya na ang bahala kay Bugs. Samantala, sa bahay nila Candido, namimilipit sa sakit si Bugs. Unti-unti na ring bumabagsak ang kanyang katawan at lakas. Waring hinihigop ng kanyang mga nabubulok na sugat. Ang sakit. Ang sakit ng buo kong katawan. Tulong! Bugs, maghahanap ako ng albularyo upang gamutin ka. Hindi na maganda ang lagay mo. Kahit anong gamot ang ibigay sa'yo ng doktor, hindi na umi-epekto. Tulungan mo ko. Para na akong mamamatay sa sakit. Maghahanap ako ng albularyo, Bugs. Kumapit ka lang, apo. Gagaling ka rin. Sobrang sakit na. Diyos ko, alin pa ang uunahin ko? Si Asuncion na kailangan din ako sa ospital. O si Bugs na hindi ko alam kung anong kababalaghanan nangyayari. Saan ako maghahanap ng albularyo nito? Litong-lito si Candido kung anong dapat niyang gawin. Hindi niya kayang tiisin ang apo niyang namimilipit sa sakit at kirot at halos mawalan na rin ito ng lakas. Natatakot siyang tuluyang mamatay si Bugs. Kaya kahit katanghali ang tapat, nagpasya siyang humanap ng albularyo. Sa kabutihang palad, may nakapagturo sa kanya na may isang albularyo raw sa Barrio Cueva. Agad niya itong pinuntahan upang humingi ng tulong. Shoo! Ay, tumigil kayo sa tahol! Kayo ho ba si Pasig? Yung albularyo? Ako nga. Ano bang may paglilingkod sa'yo? At ano nga palang pangalan mo? Ako si Candido. Taga-kabilang barangay ako. May nakapagsabi kasi sa akin na marunong ka raw manggamot. Oo. Halika at maupo ka muna dito sa lilim ng puno ng kamatsili. Salamat. Gusto mo ba ng kape o ng tsa? Tubig na lamang. Sige, ikukuha kita. Maiwan muna kita rito. Tumango si Candido sa matandang si Pasing
na dahan-dahang naglakad gamit ang kanyang tungkod. Bawat hakbang ay may bahid ng katandaan. Patungo ito sa isang maliit at payak na bahay na bagaman simple ay kapansin-pansing malinis at maayos. Sa paligid, isang nakakapanatag na katahimikan ang bumabalot. Tanging ang huni ng mga ibon at ang paminsan-minsan tahol ng mga aso ang pumupuno sa hangin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Pasing. Hawak ang isang basong tubig, habang ang mahihinang yabag nito ay halos hindi marinig sa damuhan. Narito na ang baso ng tubig. Maraming salamat. Sabihin mo sa akin, anong tulong ang kailangan mo? Yung apo ko kasi, isang gabi, umuwi sa bahay. May mga sugat. Ang isa'y galing sa isang kutsilyo. Ang isa naman tila galing sa mga mahahaba't matutulis na kuko. At nung isang araw natagpuan ko siya sa labas ng aming bahay. Nakabulagta sa lupa. Hinang-hina at ang mga sugat niya nabubulok at tinuhod. Dalawa lang ang pwedeng sanhi. Maaring kinulam ang apo mo o maaring likha yun ng isang aswang. Ang tanong bakit hindi pinatay ng aswang ang apo mo? Siguro meron siyang atraso para pahirapan siya ng ganito. Iyon nga rin ang pilit kong tinatanong sa kanya. Pero sabi niya wala naman daw. Ganon ba? Kami ba'y matutulungan mo? Susubukan ko. Makakapagbigay ako ng halamang gamot para sa kanyang sugat. Pero titingnan ko muna ang kanyang kalagayan kung gaano na ito kalala. Kung ganon, sumama ka sa akin sa kabilang barangay. Mag-aarkila na lang ulit ako ng habal-habal papunta ron. O siya, sige. At isasara ko lang ang aking bahay kubo at pakakainin ang aso ko. Hintayin mo ako dito. Mabilis lang ako. Sige. Pagkatapos ikandado at pakainin ni Pasing ang kanyang mga alagang aso, agad na silang gumayak paalis. Tulad ng sinabi ni Candido, umarkila nga ito ng habal-habal na masasakyan nila patungo sa kabilang barangay kung saan siya nakatira. Pagkarating nila sa tahanan ni Candido, nadatnan nila si Bogs na nanginginig. Tumitirik na ang mga mata at may sobrang taas na lagnat. Agad na nataranta si Candido habang si Pasing naman ay dali-daling lumapit kay Bogs at sinalat ang pulso nito. Humihina na ang pulso ng iyong apo. Magagawan mo ba ng paraan upang mailigtas siya? Susubukan ko. Matindi ang laso na nasa kanyang katawan. At mukhang tama ka nga. Matindi ang galit ng may gawa nito sa kanya. Diyos ko, nakikiusap ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang aking apo. Iabot mo sa akin ang bag. Nayari sa bure. Eto. Papahiran ko ng banal na langis ang kanyang mga sugat. Ipagtaboy mo ang dilim ng kasamaan. Hugasan mo ang sugat na iniwan ng nilalang ng kadiliman. Ipagkalob mo ang lunas at katahimikan. Maghilom ang laman, mawala ang kirot at bumalik ang lakas. Salamat at unti-unti nang pumapayapa ang aking apo. Pansamantala lamang yan. Anong ibig mong sabihin? Sabihan mo ang iyong apo na mag-ingat. Dahil
Nararamdaman ko na hindi lamang ito ang huling beses na gagambalain siya ng aswang. Dahil siya nakikita ko, malaki ang puot ng aswang sa kanya. At hindi lamang ito tawag ng kalikasan. May paghiganti, may kasuklam-suklam na markang mga sugat niya. Ilang beses ko na siyang pinaalalahanan. Hindi ko lubos na akalain na mangyayari sa amin ito. Noon, nagkakasya lamang ako sa kwento ng aking lolo tungkol sa aswang. Ngayon, totoong nararanasan na namin. Oo, totoo sila. Ang iba ay nananahimik lamang. Pero sa oras na'y nagrabyado mo ang mga aswang, triple ang balik ng kanilang paghihiganti. Pangil siya pangil kung sila'y maningil. Natatakot ako sa kalagayan ng aking apo. Pero salamat sa iyo, Pasing, at tinulungan mo kami. Ipahahatid na kita sa habal-habal. At eto, ang konting halaga, pasasalamat sa iyong pagtulong. Hindi na kailangan. Masaya ako at nakakatulong pa rin ako sa kabila ng aking katandaan. Ito ang mga pangontra. At sa oras na bumalik na ang sigla ng iyong apo, huwag mo siyang hahayaang umalis nang walang dalang pangontra. Sige, Pasing. Maraming salamat ulit. Hindi na nagtagal pa si Pasing sa bahay ni Candido. Agad din siyang umalis, sakay ng habal-habal na inarkila para sa kanya ni Candido. Samantala, sa bahay ng magkapatid na sina Ygritte at Zaya, umiiyak na naman ang dalagita, dala ng matinding trauma sa nangyari sa kanya. Agad naman siyang pinatahan ng kanyang nakatatandang kapatid. Ate, natatakot po ako. Baka pupasukin na naman tayo ni Bogs. Tahan na, Zaya. Huwag kang mag-alala. Narito si ate. Ako na ang bahala. Hindi ka na niya ulit masasaktan. Ipakulong na lang kasi natin siya, ate. May mas matindi akong plano, Zaya. Magtiwala ka lang sa akin. Pero ate, natatakot po talaga ako. Kagaya ng sabi ko, Zaya, narito lang ako. Hindi kita pababayaan. At huwag kang mag-alala. Pagbabayaran natin ang Bogs na yan. Habang mahigpit na nakayakap si Zaya sa kanyang ate Ygritte, nangangalit naman si Ygritte sa tindi ng galit. Hindi na niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto na niyang makapaghiganti kay Bogs. Samantala, sa bahay ni Candido at Bogs, abot langit ang tuwa ni Bogs dahil sa wakas ay bumuti na ang kanyang pakiramdam. Naigagalaw na niya ang kanyang mga braso at halos naghilom na rin ang kanyang mga sugat. Unti-unti nang bumabalik ang dating kayabangan nang minsang bahag ang buntot na si Bogs. Papalabas na sana siya ng bahay nang tawagin siya ng kanyang lolo. May iniabot ito sa kanya, isang bagay na hindi niya agad mawari kung ano. Ano yan, Lo? Pangontra ito. Bigay ng albularyang gumamot sa iyo. Ang sabi niya, huwag mo raw iwawalay sa katawan mo ang mga ito dahil matindi raw ang galit sa iyo ng aswang. Lakas ng tama naman nun, Lo. Anong kala nyo sa akin? Mahina? Hindi ko kailangan ng mga yan. At yung pesting aswang na yan, hahanapin ko yan at papatayin. Ang laki ng kasalanan ginawa niya sa akin. Ay, hindi ko na alam ang gagawin sa iyo, Pogs. Kung ayaw mo itong kunin, ay siya, ay bahala ka. Basta't malinis ang konsensya ko.
Binalaan kita. Sige, aalis na ako. Pabantayan ko pa ang Lola Asunsyon mo sa ospital. Sige lo. Kumusta nyo na lang po ako kay Lola ha? Ay, tarantado ka talaga. Yun kung magising pa yung matandang yun. Naku. Makalabas na nga't makipag-inuman sa mga tropa. Mabuti na lang, nauto ko yung nanay ko na padalhan ako ng pera. May pangtoma na naman si Bogs! Gaya ng nakagawian, muling nakipag-inuman si Bogs sa kanyang mga tropang tambay. Nakaubo sila ng isang kahon ng beer. Lahat ng gastos ni Bogs galing sa padala ng kanyang inang nasa Qatar. Pagsapit ng gabi, lasing na ang buong barkada. Ang ilan sa kanila ay hindi na kinaya pa ang tama ng alak, kaya sa harap na lamang ng tindahan sila nakatulog. Kabilugan ng buwan noon, kaya maliwanag ang buong paligid. Susuray-suray na naglalakad si Bogs habang muli na namang naghahamon ng away. Hoy! Mawala yung aso to ah! Tumigil nga kayo sa pagtahol. Gusto yung gawin ko kayong aso sena, ha? Ay, teka. Bakit parang nilo yata ako? Hindi pa naman ako lasing. Tama. Hindi pa ako lasing. Tigasin yata ako pagdating sa alak. Siguradong pandigba ako. Hoy! Sino matapang yan? Ha? Labas! Magtagaan tayo! Matira matibay! Bogs? Teka, may tumatawag sa akin. Hoy! Kilala kita! Oh, si Miss Universe Egret. Ang maganda naming kapitbahay. Bakit ka nasa labas ha? Hindi ka na yata makatayo. Gusto mo tulungan na kita? Tutulungan mo ako? Ha? Ako? Hindi ka takot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Halika, tutulungan na kita. Sige. Gusto ko yan. Libreng chancing na rin. Hawakan mo ako, Miss Beautiful. Grabe. Ang ganda-ganda mo talaga. Sobrang bango mo. Hindi makapaniwala si Bogs nang makita sa harap niya ang napakagandang kapitbahay na matagal na niyang pinagpapantasyahan. Si Egret. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin hanggang sa mapagtanto niyang tinatahak nila ang daan patungo sa isang abandonadong kubo, ang parehong lugar kung saan niya minsang pinagsamantalahan ang estudyanteng si Darlene. Ang hindi niya maunawaan kung paano nalaman ni Egret ang tungkol sa lugar na yon. Pagkapasok nila sa kubo, bigla siyang sumugod kay Egret. Tinangkang muli ang isang kasamaan. Ngunit dahil sa matinding kalasingan, natumba lamang siya sa sahig. Doon niya naramdaman ang kakaibang pakiramdam nang hawakan ni Egret ang kanyang mukha. Ang kuko mo! Hindi! Ikaw ang aswang! Ako nga, Bogs. At narito ako upang maningil sa kahayupang ginawa mo sa kapatid ko. At hindi lang yun. Itong lugar na ito, naaalala mo ba ito, Bogs? Hindi ba may ginahasa at pinatay ka rin dito? Hayop ka! Halimaw ka! Ako? Halimaw?
Sino ang halimaw sa ating dalawa, boss? Hindi. Ako na ipinaghiganti lamang ang kapatid ko na niyurakan mo ang dangal at pagkatao o ikaw na nanggahasa at pumatay ng mga inosenteng kabataan! Wala ka pa rin karapatang gawin sa akin to! Halimaw ka! Aswang ka! Nasa akin ang lahat ng karapatan, Box! Ang mga katulad mong manyakis ay hindi dapat binibigyan ng karapatan sa mundong ito. Isa kang salot na dapat mawala sa lipunan. Banta ka sa mga katulad naming mga babaeng gusto lamang mamuhay ng tahimik at malaya. Hindi. Unti-unti nagbabago ang anyo mo. Nagiging kang isang nakatatakot na halimaw. Hindi! Tatakbo ko. Hindi ako magpapalapa sa isang katulad mo, halimaw. Sa akin, Box. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko! Ulol! Anong magbabayad? Yun ay kung mahuhuli mo ako. Bibilisan ko pa ang pagtakbo ko. Saan ka pupuntang lapastangan ka? Pinabot niya ako gamit ang matatalas niyang buko. Bumabaw na to sa aking kalamnan! Sinabi ko naman sa'yo, hindi ka makakatakas sa akin! Hindi na kita hayaang takasan ng lahat ng kasalanan mong hayop ka! Bitiwan mo ko! Ang sakit ng mga kuka mo! Nakabaon sa laman ka! Papatayin kita, Box! Pahihirapan muna kita bago kita tuluyang patayin! Panay ang sigaw ni Bogs, ngunit dahil malayo sa kabahayan ang naturang kubo, nilamon lamang ng dilim ng gabi ang bawat paghingi niya ng saklolo. Doon niya tuluyang naramdaman ang hirap at takot na pinagdaanan ng estudyanteng si Darlene sa parehong lugar. Ang lugar kung saan siya mismo ang naging halimaw. Iginapos siya ng mahigpit ni Ygritte. Bago nito inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang matalim na kutsilyo, ang clever knife na madalas dalhin ni Bogs, at ang parehong kutsilyo na ginamit niya upang patayin si Darlene. Sa sobrang takot at kalituhan kanina, nakalimutan na ni Bogs na gamitin ang naturang sandata. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang hubarin ni Ygritte ang kanyang pantalon. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi sa kaba at pagkatakot sa maaaring gawin ito. Ano gagawin mo? Kung ano man ang binabalak mo, huwag mong gawin yan! Ito ang ginamit mo, hindi ba? Upang pagsamantalahan ang mga inosenteng kabataan. Ngayon, ito rin ang gagamitin ko upang putulin ang kaligayahan mo! Huwag! Hindi! Ang kaligayahan ko! Pinutol mo! Halimaw ka, aswang ka! Ganito ang ginawa mo sa estudyanteng yung hindi ba? Ilaksak mo ako sa tiyan! Ito pa! Tama na! Ayoko pa mamatay! Takot kang mamatay! Yung mga pinatay mo! Naawa ka ba sa kanila? Nang magmakaawa silang huwag mong patayin! Di ba hindi? Kaya amanos na sila sa'yo! Patawarin mo na ako! Magbabago na ako! Bogs, papatayin na kita! Eto pa! At para sa finish
Kita mo ba ito? Itong batong to! Ihahampas ko rin ito sa ulo mo! Kagaya nito! Mamatay ka, Bogs! Sa sobrang galit ni Ygritte, hindi niya hinayaang may matirang buhay sa manyakis nilang kapitbahay na si Boggs. Puno ng saksak ang katawan nito, katulad ng ginawa niya sa estudyanteng pinatay niya. Wasak rin ang bao ng ulo ni Boggs. Samantala, sa ospital, laking tuwa ni Candido nang magkamalay ang asawang si Asuncion. Bagaman nang hihina pa at kailangan pang obserbahan ng mga doktor, pinilit ni Asuncion na ikwento sa kanyang asawa ang buong pangyayari noong araw na siya ay inatake sa puso. Hindi naman makapaniwala si Candido sa kanyang mga natuklasan. Diyos ko, kailangan maisuplong natin sa mga pulis si Boggs. Kawawa naman si Zaya. Kauuwi niya rin lang galing dito sa ospital noong nakaraang linggo. Oo, Candido. Kailangang matigil lang kasamaan ni Boggs. May duda nga rin ako na baka siya rin ang pumatay sa anak ni Merced na si Darlene. Hindi ko alam kung saan tayo nagkulang sa apo natin, Asuncion. Ginabayan naman natin siya. Pero napariwala pa rin siya. Hindi na natin kasalanan yun, Candido. Dahil alam naman natin at alam ng Diyos na hindi natin siya kinukonsinte, lalo na sa mga maling gawain niya. Uuwi muna ako sa bahay. Kailangan masiguro kung nasa bahay si Boggs bago ko siya isuplong para mahuli siya kaagad. Sige, balitaan mo ako kaagad, Candido. Oo, Asuncion. Babalik din ako agad kapag napahuli ko na si Boggs. Umalis si Candido sa ospital at umuwi sa kanilang bahay. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagtataka nang makitang maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng kanilang tahanan. Pagkababa niya ng tricycle, agad siyang sinalubong ng kanilang kapitan at sinabing sumunod siya rito. Bagaman nagtataka at kinakabahan, kaagad siyang sumunod. Dinala siya ng kapitan sa isang abandonadong kubo, ang parehong lugar kung saan dati nilang natagpuan ang anak ni Merced. May mga pulis na rin doon at pagpasok niya sa crime scene, gumuho ang kanyang mundo. Doon niya nakita ang wala ng buhay na katawan ng kanyang apo. Tadtad ito ng saksak at wasak ang bao ng ulo ni Boggs. Mayroon ding mga marka ng matatalas na kuko sa leeg nito. Sa may bandang tiyan, may nakapaskil na karatula na may nakasulat, "Manyakis at rapist ako. Pinatay ko si Darlene at ginahasa ko si Zaya." Mayroon pang ibang pangalan na nakasulat doon. Lahat ay isinulat gamit ang dugo. Napaluhod si Candido sa lupa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding awa sa apo at labis na panlulumo. Alang niyang may mabigat na kasalanan ang kanyang apo. At sa wakas, ito ang naging kabayaran. Ay, kawawa naman si Mang Candido! Ay naku, kawawa naman. Ang bait pa naman nila dyan sa apo nila. Ay, oo nga. Ewan ko kung saan nagmana yung si Boggs. Ay, dapat lang yan sa kanya yan. Manyakis eh. Apo, hindi ko man kayang tingnan ka sa ganitong kalagayan. Masakit ito para sa akin. Pero alam ko, mas masakit ang ginawa mo sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Kung nakinig ka lamang sana sa amin ang Lola Asuncion mo, hindi mo sana daranasin ito. Umiiyak
Umiiyak si Candido habang nakaluhod sa lupa. Maraming taong nag-uusyoso sa paligid ng crime scene. Hindi makapaniwala sa karumal-dumal na sinapit ni Bogs. Kaagad na kumalat ang balita sa buong barangay at kasabay nito ang matinding galit ng mga pamilya ng mga taong minsang inagrabyado ni Bogs. Samantala, sa bahay ng magkapatid na Igret at Zaya, hindi makapaniwala si Zaya sa balitang kanyang narinig tungkol kay Bogs. Sa gulat at pagkalito, agad niya itong ibinahagi sa kanyang kapatid. Ate, patay na po yung walang hiyang si Bogs. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Sinapit niya rin ang kahiyupang ginawa niya sa inyo. Ang ipinagtataka ko lang, sinong may gawa nun sa kanya, ate? Brutal na brutal daw ang pagpatay. Tila labis ang galit ng pumatay. Baka isa sa mga inagrabyado niya, Zaya. Hayaan mo na. Ang mahalaga, nakaganti ka sa kanya. Ang mga katulad niyang manyakis ay hindi dapat nabubuhay sa mundo, ate. Isa siyang halimaw. Dinaig pa niya ang aswang na nambibiktima sa gabi ng mga mahihinang babaeng katulad natin. Tama ka, Zaya. At ngayong wala na ang manyakis nating kapitbahay. Malaya na ang mga tao rito na gumala ng gabi. Kapag mayroon pa ring lumitaw ng panibagong manyakis, tiyak kung alam na nila kung anong dapat gawin. Mag-ayos ka na, Zaya. Dahil aalis na tayo patungong Norway. Uuwi na lang ulit ako dito kapag mayroon ng buyer itong bahay natin. Opo, ate. Gustong-gusto ko na rin makaalis dito. Gusto ko nang kalimutan ang trahedyang nangyari sa akin. Pagkarating natin ng Norway, mag-counseling ka, Zaya. Salamat po, ate. Sabi ko naman sa'yo, hindi na kita pababayaan pa. Lalo na ngayong magkasama na tayo. Inayos ng magkapatid na Igret at Zaya ang kanilang mga kailangan dalhin para sa pag-alis patungong Norway. Samantala, halos wala ni isang nakipaglamay sa burol ni Bogs. Marahil ay dahil sa matinding galit ng mga tao sa kanya. Dahil dito, hindi na rin pinatagal pa ni Candido at ng kanyang pamilya ang burol. Agad nilang inilibing ang mga labi ni Bogs. Kinaumagahan, buong tapang at lakas loob na kumotok si Candido sa bahay ng mga Pereira. Mang Candido, ano po ang sadya mo? Zaya, alam kong hindi dapat ako ang gumagawa nito. Pero Tungkol po ba ito sa ginawa sa akin ng manyakis mong apo? Zaya, ako nang humihingi ng dispensa sa lahat ng kahiyupang ginawa niya sa iyo. Alam kong walang katumbas na sakit ang dinanas mo sa mga kamay niya. Impyerno po ang dinanas ko sa mga kamay niya. Pero tama po kayo. Hindi kayo dapat ang humingi ng tawad sa akin at magbayad sa kasalanan ng manyakis niyong apo. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi po ako galit sa inyo ni Aling Asunsyon. Hindi po kayo ang may kasalanan sa akin, kundi ang hayop niyo pong apo. Alam ng ating Panginoon, Zaya, na kung nalaman ko lang kaagad ang mga kahayupang ginawa niya, ako mismo ang magpapadampot sa kanya sa mga pulis. Si Asunsyon nang nakatuklas ng lihim niya, dahilan ng muntikang pagkamatay niya. Ano ho? Hindi makapaniwala si Zaya sa mga sinabi ni Mang Candido, maging si Igret. Natahimik na lamang na nakikinig sa usapan ng dalawa. Ay hindi rin makapaniwala sa kabuktutan ni Bogs, lalo na sa kabila ng kabutihan ng lolo at lola nito. Ilang araw ang lumipas
lumipad na patungong Norway ang magkapatid na Ygritte at Zaya. Hindi ipinagtapat ni Ygritte sa kanyang kapatid ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Boggs. Wala ring kaalam-alam si Zaya na ang sariling kapatid ay isa ng aswang. Si Ygritte ang sumalo ng mutya ng pagiging aswang mula sa kanilang lola bago ito pumanaw. Ayaw na ni Ygritte na madagdagan pa ang trauma at alalahanin ng kanyang kapatid. Sa ngayon, naninirahan na sa ibang bansa ang magkapatid. Nasa France si Zaya at doon nakabase, habang si Ygritte naman ay palipat-lipat ng bansa dahil sa kanyang trabaho. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Dark Shadow. Nagmamahal, Ygritte.